Mga idol, sa wakas ay nagsimula na ang tunay na plano ni Bian Netero. Matapos ang mahigit 300 taon na paghahanda, unti-unti na nabubunyag ang dahilan kung bakit niya pinili ang Kakin Empire. At ang revelasyong ito ay maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng Hunter x Hunter. Pagbalik pa lang ng manga matapos ang 2 taong hiatus, agad nang nagbigay si Togashi ng napakalaking clue. Sa cover ng chapter, makikita ang 4th Prince Cherednich na hawak ang naagnas na ulo ni Pyro, ang matalik na kaibigan ni Kurapika, habang inilalarawan siyang parang isang banal na santo. Hindi lang ito simpleng artwork mga idol, posibleng ipinapahiwatig nito ang napakalakas na nen ability ni Cherednich. Dahil sa kakayahan niyang makita ang hinaharap, maaring kaya niyang lampasan maging ang sarili niyang kamatayan. Ngunit mas mahalaga rito mga idol ang mensahe ng cover. Tila ipinapakita ni Togashi ang trahedyang naghihintay kay Kurapika, lalo na't si Cherednich ang may hawak na natitirang Scarlet Eyes. Samantala matapos ang pagkamatay ni Prince Hulkenberg, nalaman nating buhay pa rin ang kanyang kamalayan sa katawan ng bodyguard na si Benjamin. Ang plan niya ngayon ay mapalapit sa First Prince upang gamitin ang TSK-17 virus at pigilan itong manalo sa Succession War. Para kay Hulkenberg, si Benjamin ang pinakamapanganib na kandidato dahil tiyak na hahantong ang Kakin sa isang malupit na diktadura kapag siya ang naging hari. Hindi rin magandang sitwasyon ni Prince Fugetsu, patuloy siyang inuusig ng isang misteryosong Nen Curse. At kung mali ang paggamit niya sa kanyang Nen ability na Magical Worm, maaari siyang matrap at tuluyang mamatay. Isa ito sa pinakamalaking death flags sa kasalukuyang arc. Pero mas malaking panganib ang nakaabang kay Prince Wubel, ang prinsesang pinoprotektahan ni Kurapika. Nakapasok na sa kanyang kampo si Sarahel, isang tauhan ni Camilla na nagkunwaring maid. Ang tunay niyang misyon ay lapitan si Wubel at patayin ito gamit ang isang Nen Curse. Habang papalapit siya sa bata, mas mabilis din kumikilos ang sumpa. At binigyan niya ang sarili ng 5 araw para matapos ang kanyang misyon. Habang abala si Kurapika sa pagtuturo ng Nen, pinaliwanag niya ang isa sa pinakamalaking sikreto ng Succession War. Hindi lang pala ito simpleng labanan para sa trono. Isa itong sinaunang ritual kung saan ang kamatayan ng mga prinsipe ang nagsisilbing sakripisyo upang mapanatili ang kapangyarihan ng Kaking Kingdom sa pamamagitan ng Nen. Ngunit ang pinakamatinding twist dito mga idol ay dumating sa dulo ng chapter. Ipinahayag ni Kurapika na hindi kwalipikado si Prince Wubel para sa Succession War. Ibig sabihin mga idol, may posibilidad na hindi siya tunay na prinsipe. At dahil dito nagsimula na ang isang nakakagulat na teorya. Paano kung noong isigawa ang ritual, hindi dugo ni Wubel ang ipinasa ni Queen Oito? Paano kung anak pala siya ni Bian Netero? O may kaugnayan siya sa lihim na plano nito? At kung totoo ang teoryang ito, mas nagiging malinaw ang layunin ni Bian Netero. Ginamit niya ang Kakin Empire sa loob ng 3 dekada upang makuha ang kapangyarihan ng Seed Urn at gamitin ito bilang susi sa pagtulak sa buong sangkatauhan patungo sa Dark Continent. At kung mangyari yun mga idol, malamang na hindi si Cherednich ang magiging huling kalaban ni Kurapika, kundi si Bian Netero mismo. At dito palang mukhang nagsisimula palang ang tunay na digmaan para sa Dark Continent.